trust and I will be still, knowing you are God. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for the one that tonight. Lord, malapit po kami sa iyo, hindi kami ng patawag sa lahat ang aming po mga pagkakasama. Sabi mo, Father God, ang pamilya lapit sa iyo, handa kang magpatawag, Lord. At linisin mo lahat ng aming pong mga pagkakamali. Kaya naman, Father God, sa umagang sa dito, Lord, kami po, Panginoon, ay namalapit sa iyo sa tapang mo. We're not only asking for your forgiveness, but also, Panginoon, we're asking for the presence of the Holy Spirit. Yes, Hallelujah. Let your name be magnified right now. yes, hallelujah. As we continue listening to your exhortations, Yes, Jesus. let your Spirit, Father God, dwell in us, O Lord. Amen. And let them give us that understanding so that, the Lord, that whatever we hear today, O Lord, that will be our guidance, Panginoon. Salamat, Father God, sa pagkatalang namin na kasama ka namin, O Lord. Sapagkat ikaw nag-declare, O Lord, kung mayroong dalawa at kung nagkatito sa pangalan mo, andun ka sa amin kung kalagitnaan. You are our special visitor sa Yes, Panginoon. Lord. You are welcome. As we listening, Panginoon, to your words, kaya mo, Panginoon, na magkaroon po ng impact sa bawat buhay po namin. We continue, Panginoon, trust you katulad ng aming Panginoon, Lord. Yes. Whatever that comes in our life, problema man, Panginoon, Father God, we will be still, Father God, and know that you are God. Salamat, Panginoon. Continue, Father God, with us at sa mga nangyayari po, Panginoon, sa oras ito, Lord, especially sa buhay ko ni Kuya PJ, at kaya Lorraine, Lord. We keep on asking, Panginoon, na kayo pong mamagita sa kanilang Lord. Feeling and emotion can be heard, Lord. Pero yung words mo, Panginoon, ang siyang dapat na sanggunihan po nila. Yung katotohanan, Lord. Sapagkat ang katotohanan siya kung magpapalaya sa bawat sa amin. Ang kinakulang, Panginoon, mas listen, Panginoon, sa exhortation po, ni Pastora Irene, Lord, yung sa may aming isipan, paramdaman namin, Panginoon, yung pong unawa at understanding, Lord, kung pang sa ganun na aming pong buhay ay maging tama sa iyo, Lord. Sa iyo namin pinagkakalo ang lahat ng bagay, kasama na, Panginoon, ang papuri, ang pagsabat at luwalating pagkakila sa pagdalang namin sa pangalan ko ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. So, tama po ang Bible. Ang sabi niya, be ready to preach the gospel in and out of season. Napapanahon, kumbaga, pagka-preach mo ang mga salita ng Diyos, all the time talaga yan. Pag sinasabi dito, katulad ngayon, hindi ako naka-schedule. So, be ready talaga. Preach the gospel in and out of season. So, sa lahat ng panahon, kailangan po natin i-preach ang salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, I am not ashamed of the word because it is the power of God unto salvation. Diba? Ikaw, Kuya, pangalan, Arnold. Kung hindi mo narinig ang salita ng Panginoon, makikilala mo ba siya? Matatanggap mo bang kaligtasan? So, napakahalaga po talaga na ready tayo. Maging equip tayo, hindi lang tayo. Dadating ng panahon na hindi lang tayo laging tanong tayo rin kung mag-share. So, kanina, nung pagtawag ni Kuya Ber, at marinig namin ang balita, nag-iisip na, sabi ko, prepare ka ng i-exhort mo, i-drive ko siya. Sumagot si Kuya Manny, naiwan ko paano yung papel ko. Sabi ko, ako na, wala na talaga ito. So, ito po. So, since palagi po sinasabi sa Bible na pray without ceasing, patuloy na manalangin. Palaging sinasabi niya, continually to pray, rejoice, pray without ceasing. Tawag dito, always bring your petition into prayer. No, ipaalam daw natin sa Panginoon ang mga pangangailangan natin. And then, si Jesus, nung panahon niya, nung nandoon siya at nagtuturo, palagi siyang gumagamit ng mga parable. At ang mga parable niya ay mga earthly things, pero merong mga heavenly meaning. Pag sinabing parable, earthly stories or mga kaganapan, pero merong heavenly na meaning. At pagka nagbigay ng parable ang Panginoon, naaayon yun dun sa
kapanahonan nila, yung time setting nila, kung ano yung culture na meron ng panahon na yun, ina-apply para maunawaan ng mga nakikinig. So dito, ang parable natin ay yung persistent widow, yung makulit daw na balo. Okay, the persistent widow. Basahin po natin, nasa Luke chapter 18 po ito. Okay, gamitin natin ang NIV. Then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. Diba? Ulit, sinabi dito. Kaya niya binigyan ng parable para ipakita sa mga disciple niya. Disciple po ang sinasabihan niya dito, pinapaunawan niya, na dapat patuloy silang manalangin at hindi mag-give up. Kasi minsan nag-uumpisa lang tayo pagkatapos ningas kugon lang hanggang mawala na yung panalangin. Dito sinasabi niya, should always pray and not give up. Sa verse 2, he said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. Sabi po niya. So, merong widow daw na nirereklamo, adversary, ibig sabihin kaaway, di ba? Yung mga nangaaway sa kanya, mga nakakata sa kanya. Pumunta siya dun sa isang judge nang sabi walang takot sa Diyos at walang pakialam kung ano man ang sabihin sa kanya ng mga tao. Kung ano yung gusto niya, yun lang yun. Okay? Tapos, lumapit sa kanya yung widow at ito yung word na plea. Ano yung plea? Diba? Yun yung word na ginagamit din po yun as prayer. Okay? Pero dito, dahil ito yung sa court, ang word na ginamit is plea. Pero parang kung gagamitin natin siya, yung word na plea is also the word for praying. Okay? Then verse 4. For some time he refused. Yun daw judge na masama. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, verse 5, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. Actually, sa Tagalog, ang sabi niya, sa mahabang panahon daw, sa Tagalog version, sa mahabang panahon daw, hindi niya talaga pinapansin itong widow na to. Pero, dumating din ang araw, sabi niya, bigay ko na lang yung kailangan ng widow na ito. Kesa makulitan pa ako sa kanya at mabanas ako. Ano mga terminology na, mainis talaga ako sa kanya. Ibibigay ko na lang siya ng manahimik. Okay? Dito, sabi niya, eventually come and attack. Sa makulitan yung ginamit na word. And then sa 6 po, and the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night, while he keep putting them off? So, will he keep putting them off? So, sabi dito, pakinggan niyo yung sinabi ng masamang judge. Diba? Kahit masama siya, sa kakulitan ng babaeng balo, ibinigay yung panalangin. Ang tanong niya dito, palagay niyo ba ang Diyos niyo hindi ibibigay yung pangangailangan ninyo? Sabi niya. Diba? Will he keep putting them off? Sabihin, palagi niya bang hindi sasagutin? Palagi niya ba kayong tatanggihan? Hindi. Tapos, sa 8, I tell you, he will see that they get justice and quickly. So, napakaganda, no? I tell you, he will see that they get justice and quickly. Sinisigurado ko na makukuha nila yung justisya at makukuha nila ang mabilis. So, in other words, sisiguraduhin ko yung panalangin mo, tutugunin ko. Yun po yung word ng Lord sa atin. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Yun ang nakakalungkot. No? So, kaya po sinasabi niya dito, yung pinaka-ano natin is parable patungkol sa pananalangin. That, na we have to continually pray and never give up, ang sabi dito. Yun ang inumpisa niya, di ba? Sa parable, yung continually pray and never give up. Tapos, kinapos niya, ang sabi niya, when the Son of Man comes,
will He find faith on earth? Pagbalik daw ba ni Jesus Christ sa rapture, meron pa siyang makikitang mga taong nananalangin? May dadatnan pa ba siyang mga nananalangin? Ito po yung ibig sabihin nito. Kasi kaya inuutos niya, patuloy tayong manalangin at huwag tayong tumigil sa pananalangin. Dahil gusto niya, pagdating niya, madatnan tayong nananalangin. Kasi ang taong nananalangin, ay meron pananampalataya dun sa pinapanalanginan niya. Tama po ba? Kasi hindi ka naman mananalangin kung wala kang tiwala dun sa hinihingan mo. Kung alam mong hindi naman niya kaya ibigay yung panalangin mo. So, balik po tayo dun sa widow. Ang character ng widow, dapat ganun tayo. Makulit tayo sa panalangin. Bakit? Alam niyang masama yung judge. Sikat yan sa lugar nila eh. Talagang masama siya. Pinag-uusapan, sikat yung judge na yan. Pero hindi niya inalintana yung character ng judge. Basta ang alam niya, ito ay karapatan ko. Amen? Batas ito eh. Ako ay nagsasampa ng kaso, may nang-aapi sa akin, kailangan bigyan ako ng justice. Amen po? Amen. So same tayo din po bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tayo'y pinangakuan. Ngayon sa panalangin natin, kapag inihain natin sa Panginoon, Lord, ang sabi mo, ikaw ang aking Jesus is my Lord. Pag sinabing Lord, siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. At yung turo po ni Kuya Manny nung Friday, Jehovah Jireh. So, God is a provider. So, sa panalangin natin, let's say, Lord, ang sabi mo, ikaw ang magpo-provide according to your richness in Christ's glory. Amen? Ipapasok mo ngayon, i-align mo, kasi di po ba ang Bible, ang tawag dyan ay New at saka Old at saka New Testament. Pag sinabing Testament, ito ay mga batas. Amen? So ngayon, pwede natin i-apply dito. Parang tayong paglalapit tayo sa Panginoon, isipin mo na ang lalapitan mo ay judge. Pero hindi siya katulad ng wicked judge at walang pakialam sa mga sasabihin ng tao. Kasi ang Diyos natin is righteous. Mas higit niya, sabi niya, palagay niyo ba? Narinig niyo ba yung sinabi ng wicked judge? Palagay niyo ba yung Diyos niyo, diba? Yung Diyos niyo, yung Ama niyo sa langit, hindi niya ibibigay yung pangangailangan niya. Siguradong ibibigay niya at nang mabilis pa yung justice sa'yo at mabilis pa. So ngayon, kung naka-align tayo sa panalangin, kasi batas ang pinag-uusapan, alam niyang karapatan niya yun eh. Ngayon, ikaw bilang anak, karapatan mo, nasuplayan ka ng tatay mo. Amen? So pag lumapit tayo sa Ama natin, dapat bold tayo. Bold tayong lalapit sa Ama natin, i-apply natin yung batas. At ano yung batas? Yung Word of God. Kaya po, maganda din na meron tayong mga alam na Word of God. Hindi mo man yan memorize yung pinaka-verse, chapter, no? Yung number ng verse, hindi mo alam specifically. Pero, nabasa mo, i-remind sa'yo yan ng Holy Spirit. Lord, nabasa ko dun sa yung widow, di ba? Pwede na yan. Lord, kung katulad, ang panalangin pa ganito, Lord, katulad po nung ginawa niyo dun sa widow, sa kakulitan niya, alam niya yung karapatan niya, ipinagkaloob po ng masamang judge. Lord, ako po, bilang anak niyo, ito po yung nais ko. Okay? Ang sabi mo, Panginoon, ikaw ay dumating sa lupa upang ako'y pagkalain. Bigyan ng buhay, ng sagana at aya-aya. Amen? So ngayon, syempre yun ang inilatag mo, salita niya yan, hindi niya pwedeng i-violate. Diba? Hindi pwedeng i-violate ng Panginoon. Katulad ng wicked judge, hindi niya pwedeng baliwalain. Kasi karapatan niya yun. So tayo bilang mga anak, Lord, anak mo ko. It is your duty na ako'y pagpalain. I-supply ko yung pangangailangan mo. At ang duty ko, Lord, is manampalataya sa iyo, patuloy na lalapit sa iyo, lalakad ako sa katwiran. Amen po ba? So, maganda na pag tayo lalapit sa Diyos, alam natin kung ano yung inilalatag natin sa Kanya. At maganda rin, siyempre, kung ano yung nilalatag mo sa Kanya, pinapaniwalaan mo. Di po ba? Kasi madalas ang panalangin, mas marami yung duda. Meron po akong example, nung nasa National Guard ako, nakakit ko na po ito dati yata.
meron akong kasama doon, isang INC. Ngayon, meron akong mga, laging may dalang mga papel, mga prayer items, mga prayer items. Tapos sabi niya, ano yan? Sabi ko pa mga prayer items to. Sabi ko mga nagre-request sa akin na ipag-pray ko sila. Ang dami naman yan, sabi niya. Tapos nakita niya yung meron akong form na patungkol sa Pilipinas. Sabi niya, pinagpo-pray mo yung Pilipinas? Sabi niya, bakit hindi niyo pinagpo-pray ang Pilipinas? Sabi ko naman. Tapos sabi niya, yung ang panalangin ko, hindi pa ako sure kung sasagutin eh. Totoo yan. So, napatingin ako sa kanya. Sabi ko, Lord, hindi ganyan totoong kilala. Kasi sino pinapanalanginan niya? Si Manalo. Diba? Kasi kilala nila si Manalo eh. Yung ano ni Manalo. Si Manalo. Lahat. Kasi kung totoong kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, at alam mong siya ang Jehovah Jireh mo, bakit ka magdadalawang isip na ilatag sa kanya? Sabi nga ng tatay ko lagi, pag nangarap ka, lakihan mo na. Dahil pagka binigyan ka ng konti, kumbaga, eto malaking pangarap mo, nakuha mo ganito ba, okay na yun. Pero kung nangarap ka pa ganito, ibibigay sa ganito lang. Maliit pa. Mas maliit pa. Kaya lakihan mo na daw. Kaya ako, naging ugali ko, pag nanalangin ako sa Lord, Lord, gusto ko ganito. Gusto ko maging asawa, matangkad, di ba? Ako nga, sabi nila, Pas, specific prayer, may pangalan pa nga. Ay. So far, wala pa. Pinalalangin ko din, Lord, kahit di mo ako bigyan ng perfectong asawa, bigyan mo lang ako ng napakabait na biyena. At yan po talaga naman pinagtagot sa akin ng Panginoon. Pagdating ko dito, Lord, ano lang, kahit anong trabaho lang. Nung una, tapos nung malaman ko to, sabi ko, I have to be specific para sa panalangin ko. Bakit ako nagtitipid? Ang aking Diyos na pinaglilingkuran, nakikita niya kung paano ako naglilingkod. Lalo na, alam mo naman ang standing mo, di ba kuya? Parang ikaw yung anak, alam mo naman masipag ka sa bahay, maganda grade mo. Ang lakas ng loob mo miniti daddy, di ba? Ganun yun. So pag nalala tayo sa tatay, ganun din yun. So ngayon, ang ating parable is God is representing as judge. So pag lalapit ka naman sa judge, alam mo yung karapatan mo. Diba? Pag meron kang inilatag sa kanya, Lord, ang sabi mo sa ganitong chapter, sa ganitong, hindi mo alam yan. Lord, sinabi mo sa iyong salita, sa Old Testament or sa New Testament. Diba? Ang sabi mo, pag obedient, pagpapalain mo. Pag matigas ang ulo, first, Lord, obedient ako dito. Diba? Pwede mo na ihain sa Panginoon. Parang pagka, ano ba yung tawag doon pagka kunyari, nag-a-appeal, di ba? Yung kaso mo, di ba? Na ano na yan, rejected na yan eh. Pwede na-appeal lang. Oo. Dahil alam mo yung tinatayuan mo, ay, kahit yung mga lawyer, di ba, mag-uusap sila. Paano ba natin kung i-a-appeal? Maghahanap na naman sila ng panibagong article, kung ano man yan sa batas, no? At yun naman ang iyaan nila. So, para ma-aprobahan. So, sindin po tayo. Kunyari, hindi lang. Ito yung pinamawa ko. God will supply all my needs according to in His richness in Christ glory. Hanap tayo ng panibago. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa yung panalangin. Yan po nangyari sa akin noon, nung yung nagbakasyon kami. Si Pauline, nagkaroon siya dengue. Usong-uso ang dengue noon. Ngayon, si Pauline kasi, yan, kahit na may lagnat, naglalaro pa rin yan. Habang naglalaro yung tulo yung dugo, di ba yung mga dengue ganon. Tapos nakita ko nagpapantal-pantal na siya. Medyo nabuhay na talaga ako. Tapos sabi ko, masakit ulo mo? Hindi po, laro siya laro. Pero nilalagnat talaga siya. Ngayon, magdamag, sabi ko, Lord, you are our Jehovah Rapha, our leader. Dati po wala pang yung internet na ganyang mabilis. Yung Bible namin, yung makapal doon, dala ko palagi yun. Ang bigat-bigat no? Pero lagi kong dala yun. Hanap ako kasi may concordance yun eh. Maghahanap ka lang ng patungkol sa hiling nandun. Lahat yun, magdamag. Pinitrain ko yun. Eto na, habang tulog si Pao, talagang kahit natutulog siya, tumutulog yung mga unang namin. Pagkagising sa umaga, yun ang claim ko na. Punta kami ng doktor.
So sinabi ko sa doktor, sabi ko ganyan, ano kanyang sintomas, ano bang ganito nararamdaman ng bata? Sinabi ko lang, ay ma'am, sabi niya, malaki ang tendency na dengue yan, sabi niya ganyan. Tapos, yung pa namang lugar namin, meron kaming nabiling lupa noon doon. Ano pa siya, parang may tubig, oo. Hindi, parang ano talaga siya, may, Toilet. Yan tubigan talaga, parang Taldan o Poso Negro. hindi siya Poso Negro yung lupa natin na 500 square meter, doon sa katapat, iba meron siya. Kasi maraming kangkong doon, tumutulo. Okay. Parang swamp siya, swamp. parang gano'n. Eh, syempre, maraming lamok doon, di ba? So, ito na. Nung sabi ng doktor, ay, hindi po doktor, sabi ko, wala po siyang dengue. Perfect. Pero lahat ng simptomas, sabi ng isipan ko, dengue na yan. Pero sabi ng panalangin ko, anak ako ng Panginoon. Namatay siya para sa akin. Napakasimple ng sakit na to na hindi kayang pagalitan siya. Yun mong aking kiniklaim ko, by His stripes, we are healed in Jesus' name. By His stripes, we are healed in Jesus' name. By your blood, hinugasan mo na, Panginoon, yung lahat, Panginoon, ng mga pagkakaramdaman. So, readiness, testigo, pau-pau. Mga sabi niya, mga ganito kong oras balik kayo. Punta muna ako dun sa kuya ko na active nun, mainit na mainit sa pagiging Kristiyano. Punta kami dun sa lumang bahay ng nanay ko, hindi sa bahay namin sa Apali. Sabi ko ay kuya ko, Koy, alika dito, samahan mo akong manalangin. Kasi tinatest ko sa pao, ganito, ganyan. Sige, ay ganyan. Mamaya, oras na. O, tara na, punta na tayo. O, pinuha namin ng resulta. Negative. Walang dengue. Ang anak ko, patuloy na naglaro. Wala na, hindi na siya nilagnat ulit. So, dahil alam mo yung salita ng Panginoon, yun ang iniyata ko sa kanya. At yun, wala namang, Panginoon, i-deny yung salita niya. Siyempre, alam niya yung salita niya. Kaya, iba, palaging dun sa Old Testament, palaging nire-remind yung Panginoon ni Moses, Lord, pinangako mo kay Amang Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Di ba palaging sinasabi nila yan? So, tapos pagka sasabihin naman kay David, ba, sa mga anak, mga lahi-lahi ni David, Lord, pinangako mo kay David. Diba? So, eto po yung pwede natin ilagay sa So, gets po ba natin? Kaya po, pag mananalangin tayo, be confident, katulad ng makulit, huwag tayo titigil. Ang sabi nga nila ito yung tunnel, yung nag-uukay ng diamonds, di ba? Tumigil pa sayang. Isang ganun na lang. Sayang yun. So, ulitin ko po, ang sabi dito sa unang, natin, pray without ceasing. O kaya, continually pray and never give up. At dun sa huli, inulit, ang sabi niya, pagdating ni Jesus Christ, may matagpuan pa ba siyang mga faithful? Siyempre, pagdating niya, matagpuan niya pa ba tayong nananalangin? Baka naman nag-enjoy na tayo sa mga blessing na ibigay niya. Nakalimutan na natin manalangin sa kanya, enjoy na lang natin ang pagpapala. Darating po sa panahon gano'n ng mga tao. Kaya, reminder po sa atin, kung nag-uumpisa pa lang tayo sa panalangin, umpisa natin ng konti hanggang sa dadami ng minuto mo sa Panginoon. Hindi naman kailangan sobrang haba ng panalangin natin dito sa puso natin. At saka, tinatayuan natin yung salita. So, yun po, para magkaroon tayo ng answered prayer palagi, always stand in the law. Yung law, yung word ng ating Panginoon. So, yun po, maraming salamat po. Tapos na po ako. Lucas chapter 18. Verse 1 to 8. Ayan po yan. Sige. Kabesa. So, naalala kasi yung dati kasi naituro ko din yung persistent believer, yun ang natin.
Actually, hindi naman yung babae talaga makulit. Because alam lang ng balo yung karapatan niya kasi. Yun talaga pinakano dun. Yan ang pinakadahilan kung bakit ini-insist niya yung judgment. No? Napakaganda kasi ang topic kasi ng ating Lord sa about prayer. No? Kaya sabi niya, na kung alam mo yung karapatan mo, dapat never kang mag-give up. Ang problema kasi minsan, para tayong pumapana o bumabaril na wala tayong tinatarget. Kaya nga sabi ko, malaga talaga when you keep on reading the Word of God. Kasi kitang nalalaman yung rights mo, yung full rights mo. Na talaga, ang Diyos mismo na kaloob. Hindi niya pwedeng baliwalain yun eh. Maganda yung binanggit niya yung kanina na every time na nagkakaroon ng conflict ng bansang Israel, si Moses ang namamagitan at inuulit niya. Lord, ikaw na nga ito, i-bless mo ito. Bakit mo sila papatayin ngayon? Parang suddenly, at na-remind ako na yun. Maganda kasi yung nire-remind natin, Lord, napakahaba na nung aming paghihirap. Ikaw nagsabi, nabibigyan mo ko ng buhay na nakaya-aya at sa tayo-tagana. Ginagawa ko yan. So yun ang talaga inaabangan ko talaga. Ay lagay mo sa buhay ko. So Lord talaga is, yes, you're right. Tama ang sinabi mo. So talaga maganda talaga kung ano yung mga promises. Ilan yung promises kaya man? 7,480 something. Ganun karami yan. No? Talaga kung baka kuha ka siguro ng 5 na promise yan, na-memorize mo, napaka-blessed mo na. Talagang pinakano mo, napakalaga kasi malaman mo yung rights mo. It is God Himself who promised. Definitely, it is God Himself who fulfilled His promise. Yun yung isa sa din, yung learnings, ito din yung makukuha ng mga nag-aaral ng Bible studies. Kasi not everyone knows about these promises. And it's not, hindi kinakalimutan ng Panginoon yung promise niya. It's just, He wanted us to be reminded. Inaano niya lang, if na ano pa ba natin yung mga promises niya, kung nag-steal ba yun sa utak natin, and remind Him back. So doon kaya may ginagrant kasi, itong anak ko na to is mananampalataya pala talaga sa akin dahil nare-remember niya pa lahat ng mga yung itinataw ng mga promise at saka yung mga bylaws na ibinigay ko. Natuto pa rin ito. Actually, yun yung yun yung nakikita kong sometimes na misunderstanding ng tao. Because we always tend to blame God on the sufferings and the tribulations that we are having. Hindi natin naiintindihan na it was made, God allowed it to happen simply because it's testing our faith. If tatakbo ba tayo sa Kanya or magsusoak up tayo. Kasi the devil is a great liar. At saka yan yung weapon niya. Once na-realize niya na tinatamaan ka na ng mga problema na ibinigay niya, then dyan siya papasok to ruin you more. If we don't have faith, then yung iba talagang napapaliwara, and some of them they gave up. Kasi they thought that there is no way out. Hindi nila ma-overcome simply because ang inaanuhan lang nila ang yung ano lang nila, yung kanilang reasoning at saka yung kanilang resolution sa kanilang problema is only on their own skills and yung kung ano lang yung ma-offer ng mundo. They did not acknowledge that there is a greater being and there is a great God who died for us na yun yung magka-conquer ng everything. Kaya nga yung always nasa sa Ephesians, yung last na natin yung be strong with the Lord, be strong in the Lord. So yung strength natin has to be with Him and has to be for Him and it has to be in Him. So kung siya yung strength natin, we will overcome everything. Ephesians chapter 6, and be strong in the Lord. Screenshot ko. Okay po. Basta hindi mo kasi
to. Maganda ito. Kasi ang Lord kasi, yung kanya kasing principle of the pag-work ng miracles and wonders sa ating buhay. Yung iba kasi kala nila automatic. Halimbawa, if I am a son of God, nagkaroon ako ng problema, even though, ginagamit pa nila, even though na hindi ko binubuksan ang bibig ko, alam na ng Lord at tinutugon po yun. Pero let us remember na ang prinsipyo kasi ng ating Panginoon is to declare. Kaya napakaganda na dinideclare, napakaganda kasi na sinasabi mo. Kasi, God will not work automatic o kaya pangungunahan ka. That's against His will, against the character of God. Hindi mo pwede sabihin, okay boy, hindi ka pa nanalangin, hindi ka ito gagawin ko sa'yo. That's against the will of Kuya Bear. At kung against the will of ni Kuya Bear yun, definitely hindi pa pwedeng maging Diyos yun. Kasi dapat nire-respeto niya. Kaya hinihintay niya ngayon si Kuya Bear na mag-declare. Diba, nakikita ng Diyos yung suffering ng tao. Kaya yung minsan pagkakamali eh. No? Nagsasuffer po tayo in terms ng financial, in terms ng trabaho, and yet we keep on praying. Lord, ano naman ako, kawawa naman ako, ito na naman ang yan. Yes, nakikita ng Diyos yan. At alam ng Diyos na pwede yan tagulin yan. Kaya lang, hinihintay niya, i-declare mo, anak. Sabihin mo sa akin, then gagawin ko. Kasi ko nagsabi na eh. Ang sabi kasi ng Lord sa Romans chapter 12 verse 3. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of yourself more highly than you ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. So kung ano pananampalataya mo, yun ang bibigay niyo sa'yo. Kung ito rin pananampalataya mo, ito rin matatanggap mo. Hindi pa pwede ito pananampalataya mo, bibigay ng sumalaki. Kung pinangungunahan niya tayo. Kasi nag-work ang Holy Spirit at nag-work ang power ng ating Panginoon base sa declaration natin. Kaya nga napakahalaga lagi kung mag-declare. Huwag tayo mahiya na ano po tayo, halimbawa, mayroon pong karamdaman, yung kapatid. Pero huwag ka mag-hesitate. Doon, baka pag pinag-pray ko ito ng hili at hindi ko mali, kaya naman ako. Mag-pray ako, ang lakas pa ng declaration ko, napakatapang ko pa. Yung pala, hindi pala, ano. Kami po nag-pray din po kami na may sakit. Eh, yan, namamatay. No? Dinideclare, Lord, sa pangalan ng Panginoong Kristo, you will give a second life. Dinideclare po namin lagi po yan. Then after a few weeks, Brad, patay na yung pinag-pray natin. Diba? Bakit ako mahiya? It is by declaration. Diba? Ang Lord lang siya nakakaalam ng ganung bagay. Kaya wag tayo may-hesitate kung may sakit at ipag-pray mo, declare mo, in the name of Jesus, you are healed. Declare that you are healed tomorrow, you are, katulad po ng ginawa natin kagabi, no? Kay Elson. Ang hindi pananampalataya ko, sabi ko, when you come back from your vacations, your wife will give you the rights to continue serving God. Ang asawa mismo magbibigay ng... That's my declaration. Amen. Kaya narinig ng Lord dyan, look at my pastor. Yung kanya declaration hindi nag-wig. Kaya sabi sa akin, pagbalik mo, hindi na ikaw maglilingkod. Kung asawa mo kasabi siya, maglingkod ka, mag-full time ka na. Ang asawa niya mismo mag-ano. Why? Because ang hindi pa ng palataya ko, that's my declaration. At alam ko, because of my declaration, God is working behind the scene. Buwan ko sa'yo, parang nag-declare na, ano pa gagawin ko? Ibibigay ko talaga yan. Siya mismo nag-claim, kinilay mo na eh. Yun ang pinakano. Kaya huwag tayo mahihiya po sa pag-claim ng bawat karapatan natin sa ating Panginoon. Napakadami po niyan, 7,400 something. Huwain mo lang yung 5-10, napakamapalad niya. So, balik tanong na naman po sa akin yung papunta na ako rito, nasa flight na. Sabi ko kay God, Lord, siya na pong bahala sa ating pupunta ang lugar. At Lord, itong pag-alis ko ng bus sa Pinas, ito yung isang blessing na hiningi ko sa iyo at ibigay mo sa akin. Lord, naway at gawin niyo rin po ako, ma-isolate ko po yung blessing sa kapwa ko. So, si God ay may pamamaraan. So, dahil nga tayo naging advocate, so hindi ko alam paano mag-advocate. So, ibig sabihin, nagkaroon ng nakatugunan yung kailangan ko. Sa pamamagitan ng pagiging advocate. At nung naging tagumpay ng pagiging advocate ko, at yung kay Lord, dahil pinaunawa ni God, ang paggawa ng kabutihan ay makapagligtas sa tao. Naman, hiningi sa God, Lord,
magiging useless ako maging advocate kung hindi ako naka-tune in sa inyo, kung hindi niyo ako pangungunahan, kung hindi niyo ako esese ng Holy Spirit, magtatanim ng karunungan at wisdom sa akin na makapagpatuloy ako na tuloy ang magamit po rin. Tulog sa akin. Kaya yung lakas na loob na mag-talk ako sa mga case officer, nangyayari. At pinakikinggan po ako ng mga case officer dahil frankly speaking, ito na. Dahil nakastungi tayo kay God. At isa pa, nung sa karagdagan sa extra blessing, naibigay yun. Dahil yung unang akong trabaho part-time job. So, extra blessing. Kasi ang nais ko, makatulong din. Yung pagiging advocate na yung tinasaan yun. Ang gusto ko na yung financial, yung makatulong din sa kapwa, maisilde sa kapwa. So, yun ang binigay sa akin. Ibig sabihin, nagkaroon ng katulungan yung iniiling mo sa kanila kasi pag totoo kasi tayo nakikipag-usap. Pakikinggan sabi nga ni God, tama yung sinabi ko, kailangan natin usalin kailangan nyo usalin sa akin ang inyong kahilingan na ito'y magkaroon ng katupakan. Dahil alam nga nyo dito yung mga network, ang nababasa na wala tayo pagkakaan sa kahilingan. Nakikita nga na pangangailangan. Kailangan natin mag-talk. Kasi dyan papasok yung yung pagiging mapanibubuhin ni God Ang gusto hindi tayo sa pag-talk tayo sa kanya, malayo tayo. So, hindi tayo pagsulat. So, nice na kasi ni God dahil lagi natin siyang kausapin. So, yun po yun. Tayo? Partner tayo para marami tayo ng pag-talk. Sige. Bago Kasi wala tayong kaya items. hindi, yung prayer request niya. Sige. Tapos, isama lang natin yung gawain natin, yung mga ministry. Isa closing na lang. Iyaan na. Closing. Para matutong manalangin, partner. Sige na, ako na lang siya. Doon, nakatabi ko na siya Sino? Pwede kayo kung talog para hindi kayo mag-talk. So, alam ko naman marunong ka manalangin ko. So, sabay na po. Sabay na po. Mas maganda kung kahit medyo ano bang prayer request? Yung healing. Tapos parang po yung yung naulitin nyo namaga yung pero namaga parang pagkadapat kayo. Pero sa akin na pinagalan sa pero ang Pero anong dahil mo? parang lang siya na diabetes? yung tubig guys, yung tubig ko namin sa lahat. Sa akin yung service na mo. Ako yung mag-preach. Yung guidance, approach, yung presence ng Holy Spirit, at approach yung ating church na kung talagang Lord, yung ba ay yung tagal tayo, mahanap tayo ng palibag ng church. So, unahan lang, ika-close ka. Yes, Yes, sir. mga nagtutunan nito, pagdaan na, Amen. nandiyan po kayo na nasa harapan ko. Kaya po ang nalaki sa Diyos po nung magpag-uwasan, kayo po kayo sa bawat sa kanuman, kayo po aras, lupa, karagatan, ipapagdito, yun ang alam ko lang, napaka-special po na i-push Panginoon, naway gabay niyo po kami tao para ako sino po ang aming mga puso. Yes, Lalo nagtagpo ng aming mga Panginoon na yes. buong mundo kailangan na natin lumalapit siya yung mga anak ng Panginoon. In the name of Jesus. Hinihiling ko po kanilang Panginoon si Pastor Bernard. Yes, okay. Hindi po nakakatahan. Ay, ko po na yung mga
bibigyan ko ng more spiritual kami. Dahil po ang aming change, Yes, Lord. kayo ako magkakaroon. Kayo po ang magbigay ng mensahe ko sa amin ng Yes, mga kung pag-iisaw kami. Hindi lang po ang hindi po ng spirito ang kailangan makakaya ko sa pagkakas. Yes, Lord. Hindi lang ang beautiful po po provide po sa commercial. Yes, Lord. Yes, kung wala nang po siya, more than nagulog na po. Kaya babalik ko namin yung kawawin po kami. Yes, Sabi Lord. nga po nila sa Bible kami, tanda na magtukan na wala ang sakyan. Napakataga ang isang tao. Yung isang tukan na nawawala. Kailangan yung mga para sa mga at ipag-iwag sa Ngayon, ang aming pamilya, simple para sa inyo ang bakay pa. Kung hindi talaga ito kami dito pa yun, mas okay po ang simple pa yun. Apat na po. Yes. Bigyan po protection kami. Yes, Lalo na kung dumami po kami ng spirito, na maglingkod po kami sa inyo. Patawarin po kami kung hindi pa po po. In the name of Jesus. Yes, Ano, ang serve of the Spirit. Ang serve relative. Ano ba kayo? Alam niyo na po, kung nilagay naman tayo kung dito na tumasabi pa mo, kaya po ang nakakalipas na ka. Sampo na kayo Panginoon, pinag-inapan. Protection, spiritual, Panginoon, at yung po, kayo lang po ang katangkan, pinag-inuburan, Panginoon. Kayo lang ang aming kawitan sa tambayan ng dakilan, Panginoon. Ang ninyo, Yes, Lord. ano ang every schedule, kayo nito po kayo. Hindi lang po, ito kahit po, kaya lang po, marami po ang marami dahil ng mga salita niyo. Yes, Lord. Panginoon, pinagdalahan po ang lalo-lalo ng mga kahit po Panginoon. Borges, mas kayo na hawak na manibir Panginoon. Yes, Lord. Kayo ang dadalasin sa aming kamay sa Panginoon. In the name of Jesus. Ang nakapangalan mo, Amen. Panginoon, salamat talaga sa gabi nito. Sa panalangin, prayer, sa panalangin ng kapatiran. At tuloy, Panginoon, kami nagtitiwala na yung ginagawa po namin ang every Thursday na panalangin ay nakakalitin po sa inyo. At alam din po namin na yung panalangin po na nilalapit po namin mga petition, mga prayer requests, ay inilalapit po namin sa kapilang pamahalaan ng Lord. Sapagat alam po namin, Lord, na kung kami po ay nagtitiwala at nilalapit at sasabihin mga bagay nito, handa po kayo makinig at lagi po nakatuloy itong barangay sa bahay na ito upang pakinggan yung mga panalangin po namin. Katulad po yung mga panalangin ng Pwede. Lord, sa gabi ito, Panginoon, sinasama po namin sa kalagayan ng Ama, itatangaway ng Lord. Nagpagama kayo namin na nakapasyadan. Pero ikaw po nag-design ng isang buhay, isang katawan po ng tao. Alam namin na pwede mong i-restore, pwede mong i-maintain yung kanya pong kalakasan, upang mas lalo pa niya ma-enjoy yung kanya pong buhay, kasama yung kanya pong pamilya. Kailangan namin, Lord, sa namin ito, Panginoon, ano rin yung mga karamdaman, na maaaring na-diagnose na sa buhay sa buhay po ng itatagaway, o maaaring mga nakatago pang karamdaman, na maaaring mag-trigger anytime because yung kanya pong katawan
ay may edad na po. Yes. Sa'yo namin yung pinagkakatiwala po. Ikaw ang magbigay ng kalakasan, ikaw po Lord ang mga alaga sa kanya. Let thy protection of the family of Lord, bayang Panginoon na mas makita pa ni Kuya Bear, si Tata Kaway makasama ko yung Panginoon for 7 years. Kapag sa gano'n na hindi lang financial na bagay at may padaman niya ng pagmamahal, masigit yung presence po ni Kuya Bear, may padaman niya sa kanya po ang Lord. At naniniwala po kami na bibigyan mo Panginoon ng extension na mas mahaba pang buwan si Tata Kaway ang hindi mo i-restore yung kanya pong kalakasan ng Lord. Kasama ng Panginoon ng buong pamilya po ni Kuya Bear, sa namin yung pinagkakatiwala o Lord. At sa lahat ng oras, nalangin po namin ay magkaroon po Panginoon ng buhay na walang gan, makapasay yung gospel, yung mabuting balita na kung saan ay magdudulot ng tamang relationship at the same time Lord, magkakaroon ng buhay na walang gan, kung buong pamilya po ni Kuya Bear. The rest ng pamilya po namin, yung maaaring hindi pa tumatanggap sa inyo. May baka paraan ninyo kasi kaparaan po namin. Ang amin lang dapat kayo lang magtiwala kami. Ipakita po namin sa amin kung ang buhay, kung paano mo kami binago, kung bang sa ganun yung magkaroon po ng testimony sa buong pamilya po namin. May kayat po sila na yung amin pong ginagawa, yung amin pong sinasaliban ng Lord, ay tama at nakapagbibigay ng tamang relasyon sa amin pong Diyos na buhay. Salamat po Panginoon sa pagbibigay mo ng pag-iingan, ng blessing sa buong pamilya po ng Kuya at naniniwala kami Lord na ikaw rin pong gagawa ng kaparaan na kung mapakapakinig sa Lord ng ating panatay Lord. Lord, darating muli pa kami ng pesta po ng kapalit. Alam po namin kung paano po pinapractice muli ng idolatry, pinapractice yung maling paniniwala o Lord God. Ang aming padalangin sa muli po sa gabi nito Lord. Kanina po Panginoon na namamagitan at humingi kami ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na gagawa ng pamilya namin. Especially Panginoon yung pagsamba sa Diyos po sa hindi po namin sila masisisi sapagkat Panginoon yung kanilang po nakalakihan. Kaya namin ang dalangin Panginoon kasi dahil po pong piyesta. Mas pamilos pa po kayo Lord. Before dumating po yung actual na piyesta, pamilos kayo sa buhay po ng buong pamilya po ng Kuya. And the rest ng mga manlapas sa Lord God. Magkaroon po sila Panginoon ng pagtitimbang, matanggap nila yung katotohanan, mapractice nila yung katotohanan, upang sa ganun pamilya yung generation of grace Lord ay mawala po Panginoon sa buong pamilya po ng mga manlapas sa Lord. Pagpalay po yung mga kapatid po ni Kuya, ang mga trabaho po nila, yung business po nila, sa inamin na itinataas po ito kahit pa po si Nora, Panginoon, patuloy mo sustain yung kanyang kalakasan, patuloy mo sustain Panginoon yung kanyang pong health and wealth, O Lord, kung masigit yung pangangarasan, may joy yung kanya pong buhay, O Lord. Sabi Panginoon, nilapit namin si Tatay Tek, O Lord, na nagkaroon po Panginoon ng swelling sa kanya pong binti, O Lord God. Hindi po namin alam kung anong naging cause po nito, pero ang amin pong alam, Father God, that we have a healing God. Kayo po nagpapagaling at kayo rin po Panginoon ng siya po. Pwede lamang magbigay ng divine healing, O Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, wala pong malayong lugar. Pagkaman sa bansang Pilipinas po si Tatay Tek. Pero because of our prayer, O Lord, ay kaya mo abutin, Panginoon, sa oras na ito si Tatay Tek, O Lord. Ipuin mo yung pamamagaan ng kanyang pong binti. Ipuin mo kanyang pong vital organs, O Lord God. Magkaroon po, Panginoon, ng normal lahat ng bagay nito, especially the parts of the body or the internal organs na nagkukos po ng swelling, O Lord God. We rebuke in the name of the Lord Jesus Christ, in diabetic, O Lord, any infectious diseases, Panginoon, sa buhay po ni Kuya Tek, O Lord. Tapos, Panginoon, we trust, Father God, that you are healing God at gagawin mo kaparaan ng Panginoon, Lord, upang sa ganun mag-glorify ang pangalan po niya. Kasama, Panginoon, sa Tatay Tek, O Lord, kasama ng kanya pong pagtanggap ng divine healing, O Lord, maging kaparaanan po ito upang yung kanya pong buong pamilya ay magkaroon po ng paghanap ng katotohanan para po sa iyo, Lord God. Tanggapin kanila bilang sarili Panginoon at tagapagligtas sa Lord God. Patuloy po namin tinataas sa Panginoon ang dalas ng bawat members of the family po namin, even yung mga relative po namin. Ingatan po ninyo, pagpalain niyo, Father God, as we go on sa aming pong paglilingkod, Lord God. Kasama na Panginoon yung pong extended families po namin,
kayo pong nabigay po ng tagumpay, O Lord God. Kasama na rin, Panginoon, sa buhay po ni Kuya PJ, nung ngayon, O Lord, na nagkaroon po ng problema emotionally, O Lord God. Alam namin na hindi ka papayag yung masira yung kanilang relationship, Panginoon, at masira yung relationship nila para sa iyo, Lord God. Kumilos ka sa oras nito, Panginoon. Convict our heart, O Lord. Ipaunawa mo, Panginoon, na it is normal sa isang relationship na magkaroon po ng misunderstanding, magkaroon po ng sakitan, O Lord God. But ipaunawa mo, Panginoon, na hindi dapat magbago yung kanilang relationship para sa iyo, Lord God. Lord, sa oras nito, Panginoon, marami pong nakaatang ng mga responsibility sa balikat po ni Kuya PJ, Lord, kasama ni pagluluto. Panginoon, baguhin mo yung kanya pong puso't isipan. Bukas po, siya po magiging worship leader, Lord God. Ngayon pa lamang, i-prepare mo rin kanyang puso't isipan, Lord. Ano ba yung mga bagay na itinanim ng kaaway because sa kanila pong misunderstanding ng kanya pong girlfriend, Lord, sa oras na ito, Father God, ayusin po ninyo. Ipuwi mo po siya, Panginoon, buuin mo siya, Father God. Ihanda mo siya, Panginoon, ng buong buo para kinabukasan sa pagpapaawit po, Lord, ay mag-glorify ka sa kanyang buhay, Lord God. Lahat mo yun, tinataas po namin sa iyo, even the rest ng bawat kapatiran po namin, Lord, sa iyo namin yung pinagkakatiwala. Magkaroon sila ng firm decision na tomorrow is belong to you, Lord. At hindi lang sila, Panginoon, umakakapag-invite pa sila ng more visitors, more people, Panginoon, nakikilala sa iyo bilang sarili, Panginoon, at tagapagligtas sa Lord God. Sa lahat po ng transport namin, Panginoon, sa iyo namin tinataas. Salamat sa buhay po ng mga committed na transport na ito, Lord. Hindi ko man, Panginoon, maibalik yung mga kanila pong pagsaservisyo para sa iyo. Pero alam ko, Panginoon, na ikaw ang siya po magbibigay, Panginoon, ng pagpapala at blessing sa mga kapatid po namin nagmamaneho, Lord. Ingatan mo kami tomorrow, Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwala yung aming sasakyan. Tuloy, Panginoon, na magamit ko ito para sa ito. May makuha po namin yung mga kapatid at mabalik po namin yung mga kapatid ng safe and sound because we declare the name of Jesus and traveling mercy mo sa bawat buhay po namin ng Lord God. Salamat po, Panginoon, kinabukasan. Alam namin punuin mo na pag-ibig, ang bahay sa bahay nito, Lord, sapagkat ito ay pinunok sa iyo, Panginoon. Lahat po ng bagay na ang pinagkalabusan mo is really belong to you. This house, it is your new house, new temple, new worship hall. Kaya maghari ang banal na Espiritu sa lugar na ito, Lord God. Upang kinabukasan po, yung lahat ng mga kasama na ay magpuri, ay magkaroon po ng revival, magkaroon po ng overflow ng kanila pong pananampalataya para po sa iyo, Lord God. Salamat po sa pagkalain mo, Panginoon, si Kuya Elton sa Sunday, kanya pong flight. Ikaw yung Panginoon ang mag-iingat sa kanya. At kaya mo, Lord, na yung kanya pong problema as particular. Kung makakaroon po ito, Panginoon, ng dinaw, ng moment na nagkasama po sila. At pagbalik po ni Kuya Elton, Lord, respect, Panginoon, more na mainit na Elton, Lord, ang siya pong madadatnan o siya po, Panginoon, na makikita po namin sa mga susunod na buwan at susunod ng mga taong na Lord. Salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng magagawa po ng Jesus the Great I Am. Kasama ng Panginoon lahat ng ministry, head na siyang pinagkatiwala mo sa bawat kapatiran. Maraming salamat muli sa pagpapala na pinagkaloob mo sa iyo, Father God, pagpapuri, pagsambat, paglulat, at pagkakila. In Jesus' mighty name. Amen. Ano kayo man, diyan kayo talaga. Malago naman din. Ay, yung invited ni Ate Hagi, yung isa doon, direction na daw sa dito. So, dalawa na. Dalawa. Ha? Dalawa?